Pare! Uy, Abraham! Long time no see. Mabutit nakarating ka. Masiglang salubong sa kanya ni Alonzo at niyakap siya ng mahigpit. Oo nga eh. Nakangiting sagot ni Abraham at tinapik sa likod ng kaibigan bago kumawala sa yakap nito. Namimiss ko na kayo. Isa pa, ayoko namang magtampo sa akin ng mga inaanak ko. Teka, nasa na nga pala sila para maiabot ko nito mga regalo ko? Nako, baka naglalaro kasama ang mga anak ni na Inigo at Ronan. Ang tinutukoy nito ay ang dalawa pa nilang kaibigan. Ah, narito na ba sila? Oo, yun pa bang mga yun ang mawala? Tama ka. Hindi nga rin nila pinalalagpas ang ganitong pagkakataon dahil dito lang tayo madalas na nagkakatagpo. Dati ay sa bar sila nagkikita-kitang magkakaibigan, pero ngayon pamilyado na silang lahat sa isa sa kani-kanilang bahay na ang meeting place nila kasama ang mga anak nila at kung minsan ay mga asawa rin. Yeah, right. Alam mo na, masyadong busy sa papalaking pamilya. Teka, nasan nga pala si Aaron? Tanong ni Alonzo na ang tinutukoy ay ang 2 taong gulang na anak ni Abraham. Nasa school pa, kaya nga inagaan kong pagpunta rito para hindi ako malate sa pagsundo sa kanya. Bakit ba kasi hindi mo nalang ipagkatiwala sa mga tauhan mo yung kumpanya mo? Tingin ko naman mapapagkatiwalaan mo sila at very reliable din. Tama ka naman, pero iba pa rin kapag ako naroon sa opisina. Nakikita ko pa rin ang takbo ng lahat. Abraham pare, pwede mo namang gawin yan kahit wala ka sa opisina. Time management lang yan. Tingnan mo kami. Madalas ay kasama namin ang aming pamilya para walang mamiss na bagong milestone sa buhay ng aming mga anak. Look at Ronan, mas pinili niyang manirahan sa Mindoro dahil alam niyang marami siyang napalagpas na sandali. Kaya ngayon siya bumabawi sa kambal nila ni Kyla. Huminga ng malalim si Abraham. You know what kind of company I'm managing, Alonzo? We're in global market kaya hindi ganoon kadali ang sinasabi mo. Hindi ganoon kadali? O talagang ayaw mo lang manatili sa bahay niyo kaya mas kinugugol mo ang oras mo sa iyong opisina? Hindi agad siya nakaimik. Mula kasi nang mamatay ang asawa niyang si Celine dahil sa panganganak kay Aaron, mas inilublob niya ang sarili sa trabaho. Halos wala na nga siyang oras para sa sarili, kaya minsan, hindi rin maiwasang magkasakit siya. Narinig niya ang malakas na pagbuntong hininga ng kausap. Alam mo pare, mas mainam na maging present ka palagi sa buhay ng anak mo. Because sooner or later, maghahanap na yan. Ano hahanapin? Asawa ba? Ani Inigo na bigla na lamang sumulpot sa likuran nila. Karga-karga nito ang bunso nitong anak na babae. Pre! Nakangiting bati ni Abraham dito. Niyakap naman siya ng kaibigan. Namiss ka namin, Galvez. Oh, bakit wala si Aaron? Tanong naman ni Ronan na bigla ring sumulpot sa harapan nila. Pawisan ito at halatang tinakasan lamang ang kung sino mang kalaro. Nasa daycare pa raw. Sagot ni Alonzo dito. Ha? Sana sinundo mo na lang muna para nakalaro ng mga anak namin. Ani Inigo. Oo nga naman. Tagal ko na rin hindi nakikita ang inaanak kong yun eh. Segunda naman ni Ronan. Natawa si Abraham. Hayaan nyo. One of these days sa bahay ko kayo iimbitahing lahat. Sure ba yan? Paninigurado ni Inigo. Oo naman. Ano nga palang pinag-uusapan nyo kanina? Pag-iiba ni Ronan sa usapan. Well, I was just putting some sense on our friend's head. Sagot ni Alonzo. At bakit naman? Because he's overdoing it. Tumingin kay Abraham si Alonzo. Pare, wag ka sanang magagalit sa sasabihin ko. Pero hindi mo ba nakikita ang nagkakasakit ka na dahil sa pagiging workaholic mo? Paano na lang si Aaron kapag may nangyaring masama sa'yo? Napatitig sa kanya mga kaibigan. Hindi naman agad nakasagot si Abraham dahil tinamaan siya sa sinabi ni Alonzo. Gusto ko sanang isuggest na mag-asawa ka na lang ulit, kaya lang, alam ko nariyan pa rin si Celine sa puso mo. Sabi naman ni Inigo. Tama silang dalawa pare. Sang-ayon ni Ronan. Walang namimilit dito na magmahal kang muli, Abraham. But please, take some time off. Make every second count for your son, dahil mabilis nang umikot ang orasan. Take me as an example. May kaunti pa ring pagsisisi sa dibdib ko kasi hindi ako naging present sa buhay ni Zion at Zach simula umpisa. Although dahil naman yun sa sirkumstansya ng buhay namin. At ayokong pagdaanan mo rin ang pinagdaanan ko kasi may oras ka naman para baguhin yun. Pinisil pa ni Ronan ang balikat niya. Napabuntong hininga si Abraham. Thanks mga pare. I really appreciate your concern for us. And I guess I don't really have a choice but to follow what you have said. Well, thanks for hearing us out pare. Sabi ni Alonzo. Hindi naman ako bingi pare. I know you just want what's best for us. And you're right. Kailangan ako ni Aaron sa tabi niya.
Ayoko rin namang sa bandang huli magsisi ako dahil sa mga bad choices na ginawa ko. Don't worry pare, para ano pat naging kaibigan mo kami kung hindi namin ipapaalala sa'yo mga bagay-bagay. Ani Ronan. Kaya nga malaking pasasalamat ko sa inyo. Hep, bago pa tayo magkaiyakan dito, kumain na tayo. Kakanta na rin daw ang kambal mo, Alonzo. Sabi ni Inigo. Nagkatawanan sila at sabay-sabay na nagtungo sa garden kung saan nakaset up ang party ng kambal ni Alonzo. Kumain lang si Abraham at nagpalipas ng ilang minuto bago nagpaalam sa mga kaibigan. Hindi naman na siya pinigilan ng mga ito. Dumiretso siya sa Little Haven Child Care Center kung saan niya madalas iniiwan ng anak, lalo na kapag wala ang yaya nito. Subalit dahil sa bigat ng trapiko, 6:30 na siyang nakarating sa daycare. Magandang gabi, Mr. Galvez. Bati sa kanya ng guard bago siya pagbuksan ng pantaong gate. Kilala na roon si Abraham dahil halos 3 buwan na rin pumapasok doon si Aaron. Good evening din ho. Tuloy na ho ako sa loob. Oho, sir. Tinungo niya ang silid kung saan alam niyang naroon si Aaron. May sariling sleeping area ang daycare dahil mga batang edad 2 hanggang 5 ang pumapasok doon at may tendency na napapagod ang mga ito sa maghapong paglalaro. Ang kagandahan sa Little Haven, hindi lamang ito eskwelahan para matuto ang mga bata. Isa rin itong Early Childhood Development and Play Center na may sariling mga tagapag-alaga, guro at childcare specialist. At bahagi ng kanilang curriculum ang paghubog sa pagkatao at tamang asal ng bawat bata. Kaya panatag ang loob ni Abraham na iwanan doon ng anak kahit wala ang yaya nito. Dahil alam niyang nasa mabuting kamay ito ng mga profesional. Mr. Galvez, good evening. Masiglang bati ng director at may-ari ng Little Haven na si Mrs. Larson. Palabas na ito ng sleeping area. Good evening din, Mrs. Larson. I'm here to pick up Aaron. Opo, nasa loob siya kasama si Faye. Sige ho, tuloy na ako. Sige. Pagtapat ni Abraham sa pinto ay sumilip siya roon. Nakita niya ang anak na tulog sa kamang naroon katabi ang isang babaeng nakablaus ng kulay dilaw at pantalong maong. Nakatalikod ito mula sa kinatatayuan niya. Kaya marahan lamang ang pagbubukas niya ng pinto upang hindi magising ang mga ito. Nang makalapit si Abraham sa dalawa, sinilip niya ang babae. Nakatakip sa mukha nito ang ilang himla ng buhok nito, pero hindi naman maitatago niyon ang matangos nitong ilong at makinis na kutis. Bahagyang kumibot ang mga labi nitong natural na mapupula. Bigla siyang napalunok at sa hindi malamang dahilan ay may kung anong damdaming lumukob sa kanyang buong katawan. Napataas si Abraham at hindi sinasadyang maapakan ang nakakalat doong laruan. Lumikha iyon ng ingay kaya nagising ang babae. Sir, gulat nitong wika na babalikwasan ng bangon, pero nakita nitong nakahawak sa damit nito si Aaron. Yeah, I'm Aaron's father, Abraham Galvez. I'm here to pick my son up. Oh, pasensya na ho kayo. Nakatulog na ho kami sa paghihintay sa inyo. Mahinang sagot nito bago nilingon si Aaron. At kitang-kita niya kung paano gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Ngiting may hatid na kakaibang init sa kanyang dibdib. Bago ka lang ba dito? Wala sa loob na naitanong ni Abraham. Opo, kanina lang ho akong umaga nagsimula. Kaya pala ngayon lang kita nakita. Opo, pero part-timer lang din po ako dito. Tuwing 5:00 ang pasok ko dahil ako na rin ang naglilinis dito. Okay, can I have him now? Ay, oo nga po pala. Nakalimutan ko. Marahas nitong inalis ang kamay ni Aaron na nakakapit sa damit nito bago tuluyang tumayo. Niyuko naman ni Abraham ang anak at kinarga. Ni hindi nagmulat na mga mata si Aaron. Napangiti siya. Mukhang napagod siya ng gusto ngayon Medyo. Naabutan ko kasi siyang nakikipaglaro sa ibang mga bata kanina. Ganoon ba? So he's making friends now? Ani Abraham na para lamang sa sarili. Naku, marami na pong kaibigan tong si Aaron. Ang nakakatuwa pa, napakabibo niya sa edad niya. Sabi ng babae. Well, thanks. Sige, tuloy na kami. Sige po. Ito nga po pala mga gamit niya, sir. Iniabot ng babae ang backpack ni Aaron. Salamat ulit. Walang anuman, sir. Nang makaalis si na Abraham, nanatili lamang na nakatayo si Faye sa gitna ng sleeping area. Hindi niya kasi maipaliwanag ang nararamdaman. Mula nang makita niya si Aaron kanina, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam niya sa bata. Para bang may kakaiba silang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Cute na cute siya rito at iniisip kung ganoon din ba ang ama nito. At nang makita ni Faye si Mr. Galvez, nabura bigla ang salitang cute sa isip niya. Guwapo ang lalaki. Mala Greek god ang datingan, lalo na't medyo kulay bronze ang balat nito.
Matingkad din sa pagka-brown ang mga mata nito na animoy laging nangungusap. Ngunit ang mas nakakatawag pansin kay Faye ay ang makakapal nitong mga labi na natural ang pagkapula. Parang itigil mo na kung anong iniisip mo, Faye. Baka kung saan pa mapunta yan. Saway niya sa sarili sabay pilig sa ulo. At para mawala ang iniisip, nagsimula na siyang maglinis. Yun lamang ang gagawin niya bago pumasok sa isa pa niyang part-time job. Ay, ang hirap talagang kumita ng pera. Pero kung araw-araw ko namang makikita si Aaron, sulit na rin. Humagighig pa siya at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho. Halos ganoon ang rutina ni Faye sa sumunod na 2 linggo. Ngunit kahit masaya siyang laging nakikita si Aaron, hindi naman maitatatwang nakadarama siya ng awa rito. Sa dami ng batang naglalabas-masok sa Little Haven sa araw-araw, tanging si Aaron lamang ang madalas na maiwan sa daycare hanggang gabi. Minsan may yaya. Minsan wala. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa sobrang abalan ni Mr. Galvez. Pero naisip niyang hindi naman tamang palagi nitong naiisang tabi si Aaron na dapat ay prioridad ng lalaki. Hay naku, mukhang late na naman siya. Anang katrabaho ni Faye na si Vina. Isa rin ito sa mga tagapag-alaga sa Little Haven na mas matagal na kaysa sa kanya. Si Mr. Galvez ba? Tanong niya. 6:00 na yun ng gabi kaya naglilinis na sila ng mga laroang ginamit ng mga bata. Wala nang iba. Kita mo, tulog na naman ang anak niya kasama ang yaya. Inginuso nito ang dalawa na nasa loob ng sleeping area. Napabuntong hininga si Faye. Baka naman abala lang talaga sa trabaho si Sir. Anya, gusto pa rin niyang bigyan ng benefit of the doubt ang lalaki dahil ayaw niyang i-judge ito ng husto. Ay sus, ang sabihin mo, pabaya talagang tatay. Asa na sa iba? Grabe ka naman, baka busy lang talaga. Teka, wala ba silang driver? Di ba mayaman sila? Hindi raw basta-basta nagtitiwala sa iba yung ama ni Aaron. May driver yun pero sa kumpanya lang. Sabagay, oo nga naman. Mas mainam nga na siya mismong maghatid sundo sa anak para sigurado. Pero grabe naman sa late, no? Imbis na nagpapahinga na ang bata sa bahay, narito pa. Baka kasi maraming gawain sa opisina si Sir. Sige nga, ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit sa loob ng ilang buwang pagpasok ni Aaron dito, bakit siya lang ang madalas na naiiwan dito tuwing gabi? Mayayaman din naman ang mga magulang ng ibang bata rito. Hindi ba sabi naman ni Mrs. Larson, malaking kumpanya ang Galvez International Corporation? Kaya nga ang bilin niya sa atin, ano't ano man ang mangyari, ibigay natin ang lahat ng pangangailangan ni Aaron dahil nahihirapan pang mag-adjust si Mr. Galvez. Pagtatanggol pa rin ni Faye sa lalaki. Kahit na, kasi kung sa akin lang talaga, hindi ko matitiis na iwan-iwanan ng anak ko sa ibang tao, lalo na kung hindi ko kadugo. Sa panahon ngayon na laganap ang iba't ibang krimen sa bansa, mapapaisip ka na lang talaga kung magtitiwala ka pa o hindi sa iba. Sagot ni Vina, na tama rin naman. Teka, nasan bang asawa niya? Pag-iiba niya sa usapan. Hindi mo alam? Hindi nga, bakit? Namatay ang asawa ni Mr. Galvez sa panganganak kay Aaron. Yun ang kwento ng isa sa mga teacher niya. Kaya nga mas lalo akong naawa sa bata dahil napaka-fragile pa niya. Alam mo yun? Sa ilang taon kong pagtatrabaho rito, marami na rin ako nalaman tungkol sa mga tamang pag-aalaga ng isang bata. At alam ko, ang tanging kailangan ni Aaron ngayon ay kalinga at proteksyon mula sa isang ama. Pero hindi yun maibigay ni Mr. Galvez. Makikita rin naman siguro ni Mr. Galvez sa banda-banda riyan ng mga pagkukulang niya, Vina. Sa ngayon, ang kailangan natin ay tulungan siya dahil yun ang tungkulin natin. Ano pa nga bang ginagawa natin? Isa pa, kapag napagtuunan na ni Mr. Galvez si Aaron, mawawalan tayo ng cute na estudyante at alaga. Pabirong wika ni Faye. Ay, oo nga. Sang-ayon ni Vina bago nila ipinagpatuloy ang paglilinis. Subalit makalipas pa ang ilang linggo ay nanatili pa rin ganoon si Mr. Galvez. Palagi pa rin itong nahuhuli sa pagsundo kay Aaron gaya ngayon. Aaron, bakit ka umiiyak ha? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Faye nang lapitan ang bata sa playroom. Mag-isa na lang ito roon dahil nasundo na lahat ng mga kasama nito. Wala rin ang yaya nito ngayon. Suminghot ito at mabilis na yumakap sa kanya. Kasi po, wala pa daddy eh. Gusto ko na uwi. Gusto ko po punta house namin. Wala na ako playmate dito. Anito sa pagitan ng pag-iyak. Para namang mabibiyak ang puso ni Faye na hinaplos ang likod nito. It's okay, darating din si daddy mo maya-maya. Hindi ba palagi ka naman niya sinusundo? Malumanay niyang wika. Pero po, ang tagal niya po eh. Yung ibang kids po,
Uwi na sila sama mami nila. Uuwi ka rin naman kasama ang daddy mo, Aaron. Narito naman ako, sasamahan kita. Hindi ito sumagot, nanatili lang itong nakayakap sa kanya habang umiiyak. Napabuntong hininga si Faye. Isa yon sa mga hindi niya gustong masaksihan sa center dahil bukod sa mas lalo siyang naaawa kay Aaron, lumalaki rin ang inis niya sa ama nito. Alam mo, ang mabuti pa siguro kumain muna tayo. Ano bang gusto mo? Masiglang wika niya at bahagyang inilayo si Aaron sa pagkakayakap sa kanya. Tiningala siya nito. Nakita niyang pulang-pula ang ilong nito, pati ang mga matang nababalot ng takot at lungkot. Nakagat ni Faye ang pang-ibabang labi dahil pakiramdam niya, doble ang sakit na nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Kaya po ba luluto, Ate Faye? Inosenteng tanong nito bago pinahiran ang luha sa muka. Siya naman ay agad na kumuha ng tissue at pinasinga ito. Pwede naman. Ano bang gusto mo? Pwede po ba egg? Yun lang ba? Favorite mo na ang egg? Opo. Napangiti si Faye at binuhat ito. Okay, tara na sa kusina. Dahil parang nasa bahay lamang ang setup ng Little Haven, kaya may kusina rin. Doon din tinuturuan ng mga estudyante nila kung paano maging independent sa kusina. Gusto mo ba ng strawberries, Aaron? Tanong ni Faye nang nasa kusina sila. Opo. Sige, prituhin ko lang tong itlog bago ko hugasan ng strawberry mo. Diyan ka lang sa upuan ha, huwag ka malikot. Opo. Madali ang mga kilos ni Faye na inasikaso ang pagkain ni Aaron. Nang mahugasan niya ang 4 na pirasong strawberries at mahati-hati, ibinigay niya yon dito habang hinihintay na maluto ang itlog. Gusto mo bang mag-rice? Yes po, please. Muling napangiti si Faye. Isa pa sa mga nagustuhan niya kay Aaron ay ang pagiging magalang nito. Napaka-soft-spoken din nito. Okay, tapos na. Masayang wika niya bago naupo sa gilid nito at ingat na sinubuan si Aaron. Ate Faye! Nito, makaraan ng ilang sandali. Bakit po ibang kids may mommy? Bakit po ako wala? Natigilan si Faye at tinitigan ito sa mga mata. Bakit mo naman natanong yan? Kasi po si daddy lang kasama ko. Wala po ang mommy ko. Alis po ba siya? Saan po siya punta, ate? Hindi ko rin alam eh. Lumabi si Aaron, parang maiiyak na naman. Ako lang po alam, mommy. Sad po ako. Napabuntong hininga si Faye. Pagkatapos, ngumiti siya rito. Alam mo, masad kung hindi mo uubusin tong pagkain mo. Say Ngumanga naman si Aaron kaya muling natahimik ang paligid. Basta po gusto ko ng mommy. Muling sabi nito pagkalunok sa laman ng bibig. Aaron, hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari. Malumanay niyang tugon. Bakit naman po? Kasi nasa daddy mo ang desisyon para dyan. Pero pwede po kayo, ate? Naubo ng sunod-sunod si Faye. Kaya madali niyang ininom ang tubig ni Aaron na katabi lang din niya. Inisang lagok ngayon bago muling hinarap ang batang takang nakatitig sa kanya. Okay lang po ba kayo, Ate Faye? Oo, ayos lang ako. Pero pwede nga po kayo na lang mami ko. Aaron there you are. Anang baritonong tinig mula sa pintuan na ikinahinto ni Faye sa pagsasalita. Sabay silang napalingon ni Aaron sa pinto. Daddy! Tuwang-tuwang wika ng bata na ibinukas pa ang 2 palad. Hi, buddy. Seryosong naglakad si Mr. Galvez patungo sa kinaroroonan nila. Para namang tinatambol ang dibdib ni Faye dahil hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Good evening, Mr. Galvez. Anya nang makalapit ito. Same to you, Miss Faye. Ganting bati nito dahilan para pangilabutan siya. Para kasing nagbabanta ang mga kilos nito, ganoon din ang tono. Mabuti na lang at bumaling na ito kay Aaron. Nakahinga siya ng maluwag. Oh, you're eating already. Anitong mas masigla na ang tinig. Magaan na ring tingnan ang mukha nito. I got hungry po eh. Sagot ni Aaron. Ganun ba? Sorry kung late si Daddy May tinapos lang kasi ako sa opisina eh. Palusot ka kamo. Bulong ni Faye na hindi napigilang makadama ng inis nang marinig ang idinahilan ng lalaki. Pardon? Isang linya na ang mga kilay na bumaling sa kanya si Abraham. Ho? May sinasabi ka, hindi ba, Miss Faye? Wala ho. Baka dumaang hangin lang yung narinig nyo. No.
I heard you, loud and clear. Mariing wika nito. Sa pagkakataong yon, mas lalong nainis si Faye. At ikaw pang may ganang magalit sa pagiging pabaya mong ama ha? Nakakatuwa ka naman. Sigaw niya sa isip. Daddy! Kuha ni Aaron sa atensyon ng lalaki. Hinarap naman to ng lalaki. Yes, buddy? Sorry po, galit po kayo kasi hindi pa ako finish. No, I'm not mad, son. But your eyes are glaring at Ate Faye. Napailing siya. Observant din pala si Aaron na parang kabaliktaran ng ugali ng ama nito. No, I'm not. I was just clarifying things to her, okay? Sige na, tapusin mo na ang pagkain mo. Katwiran ni Mr. Galvez. Ako na rito, Miss Faye. Pero gusto ko makausap ka bago kami umuwi. Anito na hindi siya nililingon. Sige po. Sagot niya bago iniwan ng mag-ama. Ilang minuto rin ang kanyang pinaghintay bago lumabas ang mga ito sa kusina. Akay-akay na ni Mr. Galvez si Aaron sa isang kamay. Buddy, why don't you play for a little while? Mag-uusap lang kami ni Miss Faye. Sabi ng lalaki rito. Okay po, Daddy. Masiglang tinungo ni Aaron ang playroom nang mawala ito. Unti-unti ring nagbago ang itsura ng lalaki. Parang tinutusok ang puso ni Faye sa lamig ng pagkakatitig nito sa kanya. You cannot comment like that about me, Miss Faye. That was out of line. Mariing wika nito. Nagpanting ang tenga niya dahil ito pa ang may ganang magalit. Alin ba ang out of line sa sinasabi niyo? Na palagi kayong late sa pagsundo kay Aaron? Hindi mo ba nakikita o nararamdaman na hinahanap kayo ng anak niyo? Kanina lang umiiyak siya kasi wala ka pa at gusto na niyang umuwi. Damang-dama ko ang takot at lungkot niya. At alam mo po kung gaano kasakit yung makita? Litanya ni Faye. Hindi siya patatalo rito dahil alam niyang nasa tama siya. Kahit pa may patakaran ng center na maging mahinahon lagi dahil nagre-reflect daw palagi ang kilos at salita ng mga matatanda sa mga bata. Bahagya namang natigilan ng kanyang kausap, subalit sandali lang yon. Kitang-kita ni Faye ang pag-aapoy ng mga mata nito. Bagay na gusto na niyang takbuhan. Hindi mo alam kung anong ginagawa ko para lamang masikiro ang kinabukasan ni Aaron. You don't know me, so keep everything you wanted to say right in your head dahil hindi ko kailangan ng mga yan. Pasensya na ho kayo, pero sinubukan ko naman. Sinubukan kong unawain ka at bigyan ng benefit of the doubt. Pero sa tingin ko, may hindi tama sa ginagawa mo. Halos araw-araw narito si Aaron. Sabihin na nating may kakayahan kayong magbayad dito. Pero hindi ho ba dapat sa formative years ng isang bata, dapat palaging present ang magulang? Pero anong ginagawa mo? Bukod sa iniiwan niyo siya rito, palagi ka rin late sa pagsundo sa kanya. Tingnan mong oras, 9:00 na ng gabi. Dapat nagpapahinga na siya sa bahay o kaya nanonood ng cartoons kasama mo. Gigil na tugon ni Faye. Hindi na talaga niya ito natiis. Gusto niyang maimulat ang isip ng lalaking ito pagdating sa parenting. Miss Oracion. Sabay silang napabaling ng lalaki sa nagsalita. Si Mrs. Larson yon at seryosong nakatingin sa kanya. Lumapit ito sa kinaroroonan nila. Please apologize to Mr. Galvez now, Miss Oracion. Utos nito. No, Mrs. Larson. Sabi ng lalaki na ikinalingon nila rito. There's no need to apologize because I want you to fire her. Ano ho? Bulalas ni Faye. Pakiramdam niya, nanlamig ang buo niyang katawan. Mr. Galvez, let's talk about this matter in my office. I'm sure Miss Oracion didn't mean those words. Right, Miss Oracion? Pagpapakalma dito ni Mrs. Larson. Napalunok si Faye, pagkaway dahan-dahang tumango. Oho, pasensya na ho. Hindi na ho mauulit. Hinging paumanhin niya sabay tungo habang mariing kagat-kagat ang labi. Yan, dahil sa pangingialam mo mawawalan ka pa ng trabaho, Faye. Paano na kapag hindi nagbagong isip ng lalaking yan? Di lalo kang iiyak sa gastusin. Sermon niya sa isip. Talagang hindi na mauulit dahil ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito. Sagot ni Mr. Galvez. But sir, please, mabait naman ho itong si Faye. In fact, she's the kindest and most hardworking person I know. Pag-usapan ho natin to. I'm sorry, Mrs. Larson, pero kung hindi mo siya kayang palisin dito, mawawalan ka ng isang estudyante at malaking sponsor dito. May pinalidad na wika ng lalaki. Napatunghay si Faye at napatingin kay Mrs. Larson. Parehong nakalarawan sa mga mukha nila ang takot at gulat, kaya muli niyang binalingan ang lalaki sa nakikiusap na mga mata. Mr. Galvez, huwag niyo naman hong gawin yan. Wala naman pong kasalanan ng center at si Mrs. Larson dito. Mabilis niyang singit sa nanginginig na tinig. Wala nga, kaya ikaw ang pinaalis ko. Pero Mr. Galvez, kailangan ko ho ang trabahong to. Nakikiusap po ako.
Huwag mo nang ituloy ito. Promise hindi ko na talaga uulitin. Sorry po talaga. Nadala lang ako ng aking emosyon. Sorry ho. Mangiyak-iyak niyang Samo. Sana naisip mo na yan bago mo pa ako sagot-sagutin kanina. Saka hindi mo ba alam na kawalan ng respeto ang panghihimasok din sa personal na buhay ng kliyente ang ginawa mo? At kung ako sa inyo, Mrs. Larson, baling ito sa may edad na babae. Hindi ko nahihintayin pang maulit ang bagay nito sa iba niyong kliyente. Rebrief your employees about ethics. Kahit kailan, wala silang pakialam sa personal na buhay ng kliyente nila. Eh ano kung late ko sunduin ang anak ko? Nagbabayad ako ng triple kada oras sa pagbabantay niyo sa anak ko, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, putulin mo na agad ang sungay ng isang to. Pagkasabi nun ay tinalikuran na sila ng lalaki. Napatingin sa kanya si Mrs. Larson. Apologetic ang mga mata nito bago umiling. Pagkatapos, sinundan nito ang lalaki. Mr. Galvez, wait! Anito, para namang nanlamig ang buong katawan ni Faye sa naganap. Iisa lamang ang ibig sabihin ng mga nakikita niya. Tanggal na siya sa trabaho. At hindi niya napigilang umiyak at sisihin ang sarili dahil doon. May isang linggo ring bad trip si Abraham dahil sa nangyaring sagutan nila ni Faye Oracion. For the very first time in a while, ibang babae ang iniisip niya at parang bigla ay naglaho si Celine. Ang mas nakakairita pa, hindi mawala-wala sa isip niya ang mga sinabi nito at ang itsura nito habang nagmamakaawa sa kanya. Nakabuon din sa isip niya ang narinig na usapan ng babae at ni Aaron. Hindi niya alam na ganoon ang tumatakbo sa isip ng kanyang anak at nababahala siya. Ngunit dala ng ego at pride, pinili pa rin niyang pag-initan si Faye kahit alam naman niyang tama ito. Puro siya trabaho at wala ng oras sa anak. Hindi niya maunawaan ng sarili kung bakit tinatamaan din siya ng konsensya kapag naiisip na nanira siya ng hanapbuhay ng isang tao. Hindi naman talaga siya ganoong kalupit sa kapwa. Nagkataon lang na mainit ang ulo niya noon. Habang nagmamaneho ay ito pa rin ang naiisip niya. Maya-maya ay lumiko siya sa isang gasolinahan at huminto. Sir, full tank ho? Anang gasoline boy kay Abraham. Yes, please. Sagot niya bago hinagod ng sentido at tumingin sa katabing motorista na kahihinto lamang din. Nagulat pa siya nang makilala kung sino to. Faye? Kunot noong wika niya bago binasa ang nakasulat sa suot nitong vest. Pangalan yun ng isang sikat na food delivery company. So, delivery rider ka pala sa umaga ha? Tama pala si Mrs. Larson. Raketera ka. Anya sa sarili. Hindi nakikita si Abraham ng babae dahil tinted ang kanyang sasakyan at hindi niya alam kung bakit kusang kumilos ang kanyang mga mata at natuon yun sa mapupulang labi ng babae na hindi nawawala ang matamis ng ngiti habang nakikipag-usap sa gasoline boy na naglalagay ng gas sa motor nito. Gumapang ang inis sa katauhan ni Abraham nang makita niyang hinampas pa nito ang kausap na lalaki. At dito pa talaga sa gasolinahan naglalandian ha? Palatak niya at mahinang hinampas ang manibela. Sir! Anang gasoline boy na kinatok pa ang bintana ng kanyang kotse. Ibinaba niya yon. Tapos na ho. Magkano? 4658.25 cents ho. Dinukot ni Abraham ang wallet sa bulsa ng suot niyang pantalon at nagabot ng 5,000 dito. Keep the change, sabi niya. Aba, salamat ho sir. Walang anuman. Ingat ho sir. Sumaludo pa ang gasoline boy sa kanya nang paandar na ang kanyang kotse. Tinanguan naman niya ito. Pagbaling ni Abraham sa kinaroroonan ni Faye, wala na roon ng babae. Napailing siya. Hindi ko na siya dapat iniisip. Sabi niya sa sarili pagkaway nagpatuloy sa pagmamaneho. Subalit paano ba mawawala sa isip niya si Faye kung para itong kabuting panay ang sulpot sa harapan niya? Dahil nang minsang magpunta siya sa isang car wash shop para palinisan ang kanyang kotse, mukha nito ang bumungad sa kanya. Mr. Galvez? Gulat nitong wika nang ibaba niya ang bintana ng kanyang kotse. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba obvious? Pasupladong tugon ni Abraham at hindi maipaliwanag kung bakit bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Oo nga. Sabi ko nga ho magpapakarwash kayo. Pero bakit ka narito? Wala ba kayong driver para siya magpalinis nito? We're not friends, Miss Oracion. Kaya pwede ba? Simulan mo ng paglilinis. Para nagtatanong lang naman. Sama talaga ng ugali. Hungutong-utong wika nito bago kinuha ang hose ng tubig at sinimulan ng linisan ng kotse niya. Para namang CCTV camerang nakasunod ang mga mata niya sa bawat kilos nito.
Muntik pa siyang mapababa ng kotse nang makitang nadulas ito. What's happening to you, Abraham, ha? Ano ba talaga nararamdaman mo sa kanya? Tanong niya sa sarili sabay iling. Para kasi siyang may sira sa isip dahil napapadalas na ang pagkausap niya sa sarili. May 30 minuto ring nanonood lang si Abraham kay Faye. Nang matapos ito, agad siyang umayos ng upo at hinintay itong katukin ng bintana ng kanyang kotse. Mr. Galvez, tawag nito sa labas. Yes, tapos ka na ba? Tanong niya pagkababa sa bintana ng sasakyan. Oho. Are you sure? Baka naman hindi linis ang ginawa mo. I-check mo kung duda ka. Sagot nito. Napabuntong hininga si Abraham bago dinukot ang kanyang wallet at kumuha ng 1,000. Iniabot niya yun sa babae. Gibda, hindi ko tatanggapin. Agad nitong putol sa sasabihin pa niya. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. And what do you mean by that? Ayoko magkaroon ng utang na loob sa isang kagaya mo. Pakihintay po ng sukli at resibo. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito. Nasundan na lang ni Abraham ng tingin ang babae. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang na-curious dito. Sa kung anong klaseng buhay meron ito dahil na rin sa iba't ibang uri ng trabahong pinapasok nito. Nang magkausap sila noon ni Mrs. Larson, wala itong nabanggit na kahit na ano sa kanya. Basta nakiusap ito sa kanyang huwag ituloy ang binabalak dahil mabuting tao raw si Faye at nanghihinayang ito sa isang kagaya ng babae. Mr. Galvez, ito na ang sukli mo. Balik ko kayo. Anang babae na naroon na palaulit sa tabi ng kotse niya. Napatingin siya sa sukli at resibong hawak ni Faye. Pagkuway sa mukha nito. Can't you just accept the change? Wika niya sa mababang tono. Hindi ako namamali mo, sir. Matigas nitong sagot. Fine. Kinuha ni Abraham ang pera at resibo, kaya't saglit na nagtama ang mga kamay nila. At kagaya ng mga nasusulat sa kwento, nagkatinginan silang dalawa. Bigla ay parang bumagal ang ikot ng mundo at ang hatid na init ng palad nito ay lalong nagpalakas sa tibok ng kanyang puso. Naputo lang ang mahikang bumabalot sa kanila nang makarinig sila ng malakas na busina. Sige ho, Mr. Galvez. Salamat. Ani Faye. Wala akong driver. Wala sa loob na wika ni Abraham nang patalikod na ang babae. Ano? Ang sabi ko wala akong driver, kaya ako ang narito. Nagsalubong ang mga kilay nito, pagkuway na patango. Hindi mo naman kailangan sagutin ang tanong ko. Personal mo yun at ayokong isipin mong nangingialam na naman ako. No, it's fine, Miss Orasyon. Natigilan ito, pagkuway na iling. Sige, baka mahuli ka pa sa lakad mo. May trabaho pa rin ho ako. Oh, yeah. Go ahead. Ani Abraham kahit buong sistema niya ay tutul sa kanyang sinabi. Para bang sinasabi niyon na hindi niya gustong mawala sa paningin ang babae, na lalong nagpagulo sa kanyang isip. Sige ho, ingat sa pagmamaneho. I will. At bago niya paandarin ng sasakyan, ay isang sulyap pa ang ginawa niya sa babae. Abala na ito sa bagong dating na customer. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Abraham pabalik sa kanyang opisina, ngunit hindi pa siya nakakarating doon nang magbago ang kanyang isip. Muli siyang bumalik sa may car washan. Naghintay siya roon hanggang sa matapos ang shift ni Faye at nakita niyang sumakay ito ng jeep. Sinundan ito ni Abraham, ngunit sa pagtataka niya, hindi ito tumuloy sa isang bahay, kundi sa ospital. At nang magtanong-tanong siya sa naka-duty nurse, nalaman niyang may acute kidney injury ang lola nito. Severe yon kaya kinakailangan ng matanda ng magdialysis. Biglang kinain ng kanyang konsensya si Abraham. Naisip niyang yun siguro ang dahilan kung bakit halos manikluhod na ang babae sa pagmamakaawa sa kanya at hindi na halos nagpapahinga kakatrabaho. Kaya naman isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip at madaling dinukot ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang assistant. Gilbert. Anya nang sagutin nito ang kabilang linya. Yes, sir. Can you call Mr. Lacerna? Yung investigador po? Yes. Pakisabi sa kanya kailangan kong servisyo niya. I want to know more about Faye Orasyon. Sinabi ni Abraham ang mga nalalaman niya tungkol sa babae bago nagpaalam kay Gilbert. I'll make sure I'll do it right this time. Anya sa sarili. Samantala, tutok ang buong atensyon ni Faye sa pagre-research para sa kanyang thesis. Yun na lamang ang kulang niya upang maipasa ang major subject niya sa early childhood education. 4th year college na siya, midterm na ng 2nd semester. Kaya kaunting kembot na lang at makakatapos na rin siya sa wakas. Nang matapos sa pagre-research, ay madaling inayos ni Faye ang kanyang mga gamit. At paglabas niya ng library, saktong tumunog ang cellphone niya. Ha? Sino naman to?
Tanong niya sa sarili nang makitang number lang ang nakarehistro sa screen. Scammer siguro to. Pinindot niya ang end button at nang akmang ibabalik na ang aparato sa kanyang bag ay muli yung tumunog. Same number pa rin. Huminga muna ng malalim si Faye bago yung sinagot. Hello, sino to? Matagal na katahimikan ang narinig niya sa kabilang linya. Hoy, kung scammer ka, wag ako, okay? Ganitong marami akong iniisip, pang-abala ka pa. Kung wala ka sa... Miss Orasyon? Anang buong-buong tinig sa kabilang linya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. At kahit yata nakapikit siya, hindi pa rin malilimutan ng puso niya ang tinig na yon. Ang tinig ng lalaking kinaiinisan ni Faye, kaya madali niyang hinamig ang sarili. Mr. Galvez? Paninigurado niya. Yeah, it's me. Is it a good time to talk? Tanong ng lalaki. Napataas ang isang kilay niya. At bakit? May nagawa na naman ba akong mali sa'yo? Ipatatanggal mo na naman ba ulit ako sa trabaho? No, hindi yan ang gusto kong gawin sa ngayon. Pero may gagawin ka nga. Yes, I want to hire you as Aaron's personal tutor and nanny. Nanny? Asan ang yaya niya? Hindi maikakaila ang kasiglahan sa tinig ni Faye nang marinig ang pangalan ni Aaron. Miss na kasi niya ang bata sa hindi niya malamang dahilan. She resigned. Nabuntis at uuwi na raw ng probinsya. Ah, ganun ba? Bali walang anya. At ang sabihin mo, hindi niya natiis ang ugali mo kaya umalis. Dugtong pa niya sa isip. Yeah, that's why I'm offering you a job. I heard that you're a teacher. Heard o pinaimbestigahan mo ako? Parang ganun na nga. At nalaman mo na rin ba ang dahilan kung bakit halos lumuhod ako noon sa harapan mo, ganun ba? Muling natahimik ang kabilang linya. Look, Mr. Galvez, kung ginagawa mo lang to dahil kinakain ka ng konsensya mo, wag na lang. Isa pa, hindi pa ako graduate. May isang term pa bago mangyari yon. Mataray na wika ni Faye. No, I mean, yes. Nakokonsensya rin ako sa ginawa ko. Pero pareho naman tayong may mali ng araw na yun, di ba? Depensa nito sa sarili. Hindi ko naman sinasabing wala akong kasalanan. Nagsorry na ako sa inyo. Nagmakaawa na rin. Ang sa akin lang sana, nagbigay ka rin ng konsiderasyon. Yeah. I know what you wanted to say. Sana, tinanggap ko na lang ang sorry mo. And I'm sorry kung hindi ganoon ang ginawa ko. It's just that I was having a bad day that day. And honestly, hindi matanggap ng ego ko ang mga sinabi mo. Dahil totoong lahat ng yun. Tama ka, naging pabaya akong ama. Natigilan si Faye. Hindi niya akalaing ganoon kadaling aamin ang lalaki sa mga pagkakamali nito. Tingin niya kasi rito ay masyadong ma-pride. Miss Orasyon, are you still there? Tanong nito mula sa kabilang linya. Oo, narito pa ako. Nasaan ba si Aaron? Ibig sabihin, pumapayag ka na? Hindi mapigilan ni Faye ang mapangiti nang biglang sumigla ang tinig nito. Alam mo naman pumapasok din ako, di ba? Paanong magiging arrangement natin? Well, kung anong oras ka lang available. Tapos, paano si Aaron? Iiwan na lang ulit sa center, ganun ba? No, hindi na. Narealize ko rin naman na tama ka noon na kailangan ni Aaron ng oras. Kaya kapag hindi ka available, ako magbabantay sa kanya. I will arrange my schedules kapag pumayag ka. That way, mas magkakaroon kami ng time na dalawa. Mas maaalagaan at mababantayan ko rin siya. Totoo ba yan, Mr. Galvez? Baka sinasabi mo lang yan para mapa-oo ako. Huwag mong sayangin ang oras ko. I'm telling you the truth, Miss Orasyon. Oras na rin naman para pagtuunan ko ng pansin si Aaron. Dahil lumalaki na siya. Ayoko namang mas lalo pang mamiss ang maraming bagay sa buhay niya. Kung ganun pala, sige, pumapayag na ako. Talaga? Oo. Great. Saan ba kita maaaring puntahan para mapag-usapan natin ng kontrata mo? Ganoon din ang schedule mo. Tanong nito na para bang biglang na-excite. Natawa si Faye. Kung okay lang sa'yo, dito na lang sa kainan malapit sa campus namin. May klase pa kasi ako. Okay, I'll be there in 30 minutes. Sagot nito bago nagpaalam. Matagal na napatitig si Faye sa kanyang cellphone bago yun nilagay sa kanyang bag. Hindi niya alam kung bakit excited siya sa kaalamang makikita at makakasama na niya si Aaron sa halos araw-araw. At hindi niya rin maipaliwanag kung bakit parang kinikiliti ang puso niya sa tuwing maaalala ang ama nito. Excited naman si Abraham na lumabas ng kanyang opisina bitbit ang kontratang ipinaayos niya sa legal department. Gilbert, cancel all my meetings this afternoon. Anya sa assistant na madaling tumayo nang makita siya. Sir? I said cancel all my appointments this afternoon. May pupuntahan lang ako. Sigurado po kayo? Paano ang meetings mo sa ilan nating investors? Well, tell my president to meet them.
Nariyan naman si Mr. Francia, hindi ba? Yes, sir. It's settled then. Bye, Gilbert. Ingat, sir. Itinaas ng ni Abraham ang isang kamay rito bilang tugon, bago sisipol-sipon na sumakay sa kanyang private elevator. Ni hindi niya napansin ang takang nakalarawan sa mukha ni Gilbert. Masyadong maganda ang araw na yon para sa kanya, kaya walang makasisira sa mood niya. Pagdating sa basement parking, nagmaneho siya patungo sa campus ni Faye. Mabuti na lang at hindi gasinong traffic, kaya madali siyang nakarating doon. Tinawagan niya ang babae pagkatapos niyang ipark sa gilid ng kalsada ang kanyang kotse. Miss Oracion, narito na ako sa labas ng campus niyo. Ani Abraham nang sagutin ng babae ang tawag niya. Teka lang sir, palabas na ako. Sige, hintayin na lang kita rito. Sige. Nang mawala si Faye sa kabilang linya, madaling tsinek ni Abraham ang kanyang itsura sa rearview mirror. Hinagot pa niya ng palad ang medyo alon-along buhok sabay ngiti. Ngunit nang maisip kung anong ginagawa niya, bigla rin yung nawala. Napailing siya. Hindi ka teenager, Abraham. And for goodness sake, hindi ka in love, okay? Saway niya sa sarili. Hindi nga ba? Sagot naman ng isang tinig sa isip niya kaya dagli siyang napatigil. Dahil mula noong makilala niya si Faye, everything became all about her. Palagi itong tumatakbo sa isip niya. Palagi nitong pinababagal ang pag-ikot ng orasan. Kagaya sa mga sandaling yon, it was something he never felt before. Even with Celine. Natulala na naman si Abraham nang makita si Faye na nililipad ng hangin ng ilang hibla ng buhok na kumawala sa pagkakatali nito sa likuran. Nakasuot ito ng maluwag na t-shirt at pantalong maong na halatang mga luma na, pero ang lakas pa rin ang dating nito. Nakita niyang nagpalingalinga si Faye habang nangungunot ang noo, kaya madali siyang bumaba ng sasakyan bitbit ang kontrata. Mr. Galvez, anito nang magtagpo ang kanilang mga mata. Hi, Miss Oracion. Bati ni Abraham at kiming ngumiti. Ganoon din ang ginawa ng babae at hindi niya maiwasang titigan ang mapupula nitong mga labi. Tara na ho? Sabi nito na muling nagpabalik sa lumilipad niyang isip. Yeah, let's go. Saan mo ba gustong mag-usap tayo? Doon na lang tayo sa may coffee shop sa kabila. Itinuro nito ang tinutukoy. Okay, tara na. Magkasabay silang naglakad, para bang nagpapakiramdaman pa sila dahil pareho silang tahimik hanggang sa marating nila ang coffee shop. At nang akmang bubuksan na ni Faye ang pinto, inunahan ito ni Abraham. Ako na. Anya. Salamat po. Welcome. Pinauna niya ito, hinayaan rin niyang pumili ng pwesto. Sa isang sulok yon at malayo sa karamihan. Anong gusto mong inumin? Tanong ni Faye sa kanya habang inilalapag ang mga gamit sa isa pang upuan. No, ako na lang mag-order. Ano bang gusto mo? Balik tanong ni Abraham dito. Sigurado ka? Oo naman. Marunong naman ako mag-order ng pagkain, no? Hindi yun ang tinutukoy ko. Baka lang isipin mo na akala mo kung sino akong amasta. No, wala akong iniisip na ganyan, Miss Oracion. Okay, sabi mo eh. Sinabi nito ang gustong inumin at kakainin. Pagkatapos, nagtungo na si Abraham sa counter at umorder. Pagbalik niya, hawak na ni Faye ang isang pirasong yellow pad at nagbabasa na. Ibinaba nito yon nang makaupo siya. Pwede na ba natin pag-usapan ng tungkol sa kontrata? Tanong nito. Yeah, here it is. Iniabot ni Abraham ang isang folder dito. Binuklat naman nito yon at binasa. 50,000? Napatingin si Faye sa kanya sa nanlalaking mga mata. Why? May problema ba sa magiging sahod mo? Wala naman. Kaya lang, ang laki naman ito. Hindi naman full-time ang trabaho ko. Well, walang problema sa akin kahit hindi ka full-time. As long as maaalagaan at matuturuan mo ng maayos si Aaron. Isa pa, gusto ko kasing hindi ka na magtrabaho kung saan-saan. Kaya ganyan kalaki ang sahod mo. Gusto ko kay Aaron lang ang focus mo. Matanong nga pala kita, nagpapahinga ka pa ba? Halos hindi na. Ako ang babaeng walang pahinga. Kapag tumikil ako sa kakarakit, baka mamatay kami ng lola ko sa gutom. Nag-aaral pa ako. Kami na lang dalawa sa buhay. At mula nang magkasakit si lola, hindi ko na siya hinahayaang magtinda ng kung ano-ano. Mas malaki ang magagastos kapag na-ospital siya kaysa sa kikitain niya sa pagtitinda. I see. Kaya pala ganyan ka kasipag. Sorry again kung hindi ko man lang naisip ang pinagdadaanan mo. Hindi ito sumagot. Nakatingin lang ito sa kontrata kaya napakiling ang ulo ni Abraham. May hindi ko man nagustuhan o gustong ipabago, Miss Oracion? Wala naman ho. Lahat to ayos na ayos sa magiging schedule ko. At hindi ko alam na ganito pala kayo kapag may gusto. Talagang inalam mo pa lahat ng detalye sa buhay ko.
Kumuha ka ba ng investigador? Ano sa palagay mo? Sabi ko nga ho dapat hindi ko na tinatanong. So, do we have a deal now? Ilalagay na lang naman dyan kung anong oras ka pwede. Deal na ho. Tatanggi pa ba ako rito? Anitong tiningnan siya. Ang ibig ko sabihin, mas okay to. Mas hindi pagod ang katawang lupa ko. Kahit pagsamasamahin ko ang mga sweldo ko sa mga part-time ko, hindi aabot ng ganito kalaki ang isang buwan. Salamat po. May maibabayad na rin ako sa ospital. Nauunawaan ko naman. Practical ka lang. At magkakaroon ka na ng pahinga. Hindi naman pasaway si Aaron eh. Kapag natutulog siya, pwede ka rin magpahinga. Salamat po. Sa totoo lang, nangangailangan ho talaga ako ng salapi. Kaya kahit nagkaroon na tayo ng lamat noon, lulunukin ko ang pride ko para lang maipagamot si Lola. Basta pagkakaperahan, go ako. Walang pride basta legal. Sabay silang nagkatawanan ng babae dahil sa mga huling sinabi nito. Hindi ko alam na joker ka pala. Ani Abraham. Naku sir, kapag nakilala mo ko ng husto, baka pagsawaan mo rin ang ugali ko. Well, bukod sa pagiging babaeng hindi nagpapahinga dahil sa kasipagan at sa pagiging overly concerned, ano pa bang ugaling meron ka? Pabirong tugon niya. Namula ito. Sir naman, pinaganda mo pa talaga ang termino dun sa isa. Hindi mo pa sinabing pakialamera ako. Mas gusto ko namang isiping concern ka lang sa aming mag-ama, kaya nasabi mo mga bagay na yun. Isa pa, totoo naman ng lahat ng yun. Salamat kung nauunawaan mo ko. Alam mo kasi, wala na akong nanay at tatay. Matagal na silang patay. Alam ko yun. Ay, oo nga pala. Bakit ba nakalimutan kung pinaimbestigahan mo nga pala ako? Hindi ka ba galit? Tanong ni Abraham. Sa'yo po? Tumango siya. Hindi Bakit naman ako magagalit kung binigyan mo naman ako ng trabaho? Okay. At least malinaw sa akin hindi problema ang ginawa ko. Baka kasi mamaya magkaaberya tayong dalawa eh. Naku sir, hindi po. Ayos lang. Totoo lang naman ang mga nakalap mo at hindi haka-haka. Totoong mahirap lang kami ng lola ko kaya pilit kong iginagapang ang aking pag-aaral para hindi ako manatiling nasa ibaba lang. That's good to hear. Hindi lahat ng tao kagaya mo. Ang iba, mabilis na sumusuko. Ay kung susuko ako sir, ano na lang ang buhay na haharapin namin ni lola? Hindi ko siya maipapasyal sa mga lugar na gusto namin puntahan. Napangiti si Abraham. Tama ka naman. Sagot niya, saktong dumating ang kanilang order. At habang kumakain ng in-order niyang cake at inumin, ay patuloy sila sa pagkukwentuhan. Hindi na nga niya namalayan ang paglipas ng mga sandali. Nako, mahuhuli na ako sa susunod kong klase. Kita na lang tayo sa isang araw, sir. Nagmamadaling paalam nito bago sinamsam ang mga gamit at tumayo. Napatayo rin si Abraham at sa hindi niya malamang dahilan ay nakadama siya ng lungkot. Wait, Miss Orasyon. Nga pala, sir. Awat nito sa sasabihin niya. Hindi naman siguro kayo magagalit kung magpapaalam muna ako sa mga pinagtatrabahuhan ko, ano? Ani Faye. Hindi naman. It's the right thing to do. Ayun, sige po. Salamat ulit ng marami, lalo na sa pag-hire sa akin. Yaan mo, sir. Mas lalong magiging bibo si Aaron. Miss ko na nga siya eh. Wala sa loob na napangiti si Abraham. Talaga? Opo, kaya excited na akong makita siya. At natitiyak akong matutuwa siya pag nakita ka. Kung hindi pa niya ako nakakalimutan. Hindi ka niya nakakalimutan, Miss Orasyon. Ang totoo, kaya ako rin naisip na kunin ka ay dahil sa kanya. May mga oras kasing nababanggit ka niya sa akin. Sabi ni Abraham na totoo naman. Ilang beses ding itinanong sa kanya ni Aaron kung bakit hindi na nito nakikita ang babae sa center. At wala siyang maisagot sa anak. Talaga po? Nagniningning ang mga matang tanong nito. Yes, pero bago humaba ang usapan natin at malate ka pa, tara na. Sabay na tayong bumalik sa campus mo. Sige po. Hindi naman napigilan ni Faye ang kiligin, lalo na nang alalayan siya ng lalaki palabas ng coffee shop. Nakahawak ito sa siko niya hanggang sa makatawid sila. So, kita na lang tayo sa isang araw? Anang lalaki sa kanya pagtapat nila sa gate ng kanyang universidad. Ganoon na nga po. Sige, iti-text ko na lang sa'yo yung address ng bahay ko. Ibibilin ko na rin sa gwardiya ang pagdating mo para tuloy-tuloy ka sa loob. Sige sir, salamat po ulit. Tuloy na ako sa loob. Sige, salamat. Ingat ka po. Ikaw rin. Subalit ilang segundo na ang nakalipas ay wala namang kumikilos sa kanila. Maya-maya, sabay silang natawa. Ang maigi pa, pumasok ka na bago ka pa mahuli sa klase mo. Anang lalaki. Sabi ko nga po, ingat ka ulit. I will. And thanks again, Miss Orasyon. Wala pong anuman. Salamat din po. Natawa itong muli. Nako, mukhang hindi matatapos to.
Go ahead. Pabirong taboy nito. Oo nga. Kumamoy pa si Faye sa lalaki bago pumasok sa loob ng campus. Dama niya ang nag-uumapaw na excitement sa kanyang dibdib. Hanggang sa dumating na ang araw na magtungo siya sa bahay ni na Mr. Galvez. Naroon yon sa pinaka-eksklusibong subdivision na sa pagkakaalam niya ay pag-aari mismo ng lalaki. Grabe, mag-ama lang sila pero ganito kalaki ang bahay. Hindi mapigilan ni Faye ang humanga sa 3 palapag na mansyon. Moderno ang disenyo niyon at may malawak na lawn at garden. May malaki ring playground at garaheng nasa 10 ang iba't ibang uri ng sasakyan. Iba talaga kapag mayaman. Iiling-iling niyang wika pagkuway nag-doorbell. Pasok ka na. Ay, kabayang bakla! Napatalon si Faye nang bigla na lamang may magsalita. Narinig niya ang pagtawa niyon kaya agad siyang napalingon sa CCTV camera. Sorry, I didn't mean to scare you. Tuloy ka na, Miss Faye. At kasunod niyon ay kusang bumukas ang pangtaong gate. Astig! Mahinang bulong niya sa sarili. Gaano kaya kalaki ang binabayad ni Sir sa security? Dagdag pa niya bago tumuloy sa harap ng mansyon. May 2 pintuan yung yari sa kahoy. Ate Faye! Anang matinis na tinig nang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya. Aaron! Tuwang-tuwang sinalubong niya ang bata ng mahigpit na yakap. Ate Faye! I thought di na po kita ulit makikita. Sabi nito habang nakayakap sa kanya. Ako nga rin eh. Mabuti na lang talaga mabait si daddy mo. Bulong ni Faye dito. Bait po talaga si daddy. Mukhang akong pinag-uusapan niyo ah. Anang lalaki na lumabas din. Muntik pang matulala si Faye nang makitang naka-walking shorts lang ito at asul na t-shirt. Labas na labas ang malagrik god nitong pangangatawan. Opo daddy, sabi po ni Ate Faye bait daw po kayo. Ani Aaron na bumitaw na sa pagkakayakap sa kanya. Ganoon ba? Hindi ko yata alam yun ah. Pahambol pa si Sir. Mabait po talaga kayo, hindi lang halata. Sabi ni Faye. Natawa ito. Oo na. Halika na sa loob para maitur ka na namin at maipakilala rin sa 3 naming kasama sa bahay. Silang makakasama mo palagi rito at si Aaron. Yaya ng lalaki. Sige po. Okay, come buddy. Turn natin si Ate Faye mo. Binuhat nito si Aaron. Lagi ko na po talaga makakasama si Ate Faye, Daddy. Oo, kaya behave, okay? Okay po. Ngumiti pa sa kanya si Aaron na tila nagpalambot sa puso ni Faye. Hayo na naman ang kakaibang pakiramdam niya sa bata at hindi niya maipaliwanag kung bakit. At sa mga sandaling yon, alam niyang masayang masaya siya. 2 linggo pa ang nagdaan at masasabi ni Faye na mas gumaan ang kanyang buhay dahil iisa na lang ang trabaho niya, na sa tingin niya ay hindi naman talaga trabaho dahil magkasundo na sila ni Aaron. Hindi siya nahirapang turuan ito ng mga bagay-bagay na dapat nitong malaman. Likas din dito ang pagiging matalino, marespeto, honest, magalang, at higit sa lahat, malambing. Iba talaga ang bahay kapag narito ka, Faye. Ani Manang Seding ang mayordoma roon at siya rin kasakasama ni Abraham mula noong bata pa ito. Nasa kusina sila at naghahanda na ito ng pananghalian. Nakatulog si Aaron pagkatapos nilang maglaro sa labas kanina kaya hinayaan muna ni Faye. Paano niyo naman ho nasabi yan, Manang? Dahil mas maingay at mas masaya kapag narito ka. Wala yatang oras na hindi tumatawa si Aaron na mula lang nang pumasok ka nangyari. Ibang-iba na siya, kahit na si Abraham. Ho? Pati ho si Sir? Oo, ibang-iba ang aura ni Abraham. Ngayon ko na lang ulit nakita ang batang yun na masigla at masaya. Kakaiba rin ang kislap ng kanyang mga mata. Nakangiting tugon nito. Ay sus, baka ho dahil yun kay Aaron. At siguro dahil mas may oras na sila ngayong mag-bonding. Komento ni Faye. Dahil tuwing Martes at Huwebes ay mas marami siyang subject na ipinapasok, kaya nasa bahay lamang ang lalaki sa araw na yun at sinusulit na kasama ang anak. Tama ka rin naman, Ineng, pero iba pa rin talaga ang kislap ng mga mata ni Abraham, ni hindi ko siya nakitang ganyan kahit noong nabubuhay pa si Celine. Talaga ho? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Faye. Hindi naman kasi mahirap magustuhan si Abraham. Totoong medyo intimidating ito noong umpisa at talagang nakakatakot na magalit. Pero sa tuwing nakikita niya itong kasama si Aaron, nagbabago ang pagtingin niya sa lalaki. At kung magtutuloy-tuloy ang ganoong pakiramdam niya, hindi maglalaon ay mahuhulog siya rito. Subalit ayaw naman niyang paasahin ng sarili, kaya pilit pa rin niyang pinipigilan ang kakaibang pintig ng kanyang puso. Oo, at kilala ko si Abraham,
Kaya alam kong ikaw ang dahilan ng muli niyang pagsigla. Hindi sumagot si Faye. Mahirap kasing salungatin ng matanda lalo na kung mula umpisa ay naroon na ito sa tabi ng lalaki. Sabi ko nga kay na Sir at Ma'am wag na mag-alala sa mag-ama dahil may nag-aalaga naman sa kanila. Dagdag pa nito na ang tinutukoy ay ang mga magulang ni Abraham na nasa Amerika na. Naku, hindi naman po pang mag-asawa level ang ginagawa kong pag-aalaga sa kanila. Normal lang ho. Ate Faye, ani Aaron mula sa baby monitor. Gising na ito. Ay, gising na ang pogi kong alaga. Sige ho manang. Sige. Tuloy-tuloy na umakyat si Faye sa ikalawang palapag at tinungo ang silid ni Aaron. Pagbukas niya sa silid nito ay agad siya nitong niyakap. Ate Faye, humihikbing wika nito. O bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong niya. Takot po ako sa dream ko. Alis daw po kayo. Napabuntong hininga siya at hinaplos ang likuran nito. Hindi naman aalis si Ate Faye. Andito lang ako lagi. Pero dun po sa dream ko, alis po kayo eh. Dala mo po bag mo. Dala ko ang bag ko? Opo. At saan daw ako pupunta? Kumawala ito sa pagkakayakap sa kanya. Mabilis namang pinunasan ni Faye ang nabasang pisngi nito. Di ko po alam. Tapos si Daddy po iyak din. Ang daddy mo umiiyak? Gulat niyang tanong. Kahit panaginip yon, hindi naman mapigilang sumikip ang kanyang dibdib. Opo, sabi niya po wag ka raw po alis, pero alis ka pa rin po. Sus, huwag mong paniwalaan yon. Dream lang yon, hindi totoo. Paano po pag totoo? Hindi yan, ako may sabi sa'yo. Ibig po sabihin hindi ka po alis, Ate Faye? Hindi. Promise? Nakikiusap ang mga matang tinitigan siya ni Aaron. Ngumiti si Faye. Promise. Di mami na po kita. Ha? Kasi hindi ka naalis eh. Dito ka natira po. Hindi agad nakasagot si Faye. Napakurap-kurap lang siya habang nakatitig kay Aaron. Ngumiti ito ng malapad at nagtatalon. Yay! Mami na po kita! Yay! Aaron, hindi mo ko mami. Anya na ikinatigil nito. Nakita niyang maiiyak na naman ito kaya wala siyang nagawa kundi ang kabigin itong muli at yakapin. May mommy ka talaga, pero di ba sabi ng daddy mo nasa heaven na siya? Malumanay niyang paliwanag. Ibinili na yun ni Abraham kay Faye. Kapag ganoon daw si Aaron, yun lamang ang sasabihin niya dahil yun naman ang totoo. Mas gusto nitong sabihin ng mas maaga sa anak ang katotohanan kaysa raw maghanap ito kapag medyo lumaki na. Natama lang din naman. I know naman po. Daddy said that, pero gusto po kitang maging mommy. Huminga ng malalim si Faye at dahan-dahang inilayo si Aaron sa kanya. Pwede po ba? Nagsusumamong wika nito nang magtagpo ang kanilang mga mata. Hindi kasi ganun kadali yun. Tutor mo lang ako, tagapag-alaga. Hindi ako pwedeng maging mommy mo, baby. Lumabi ito. Pwede po yun eh. Payag ko na po. Please. Nag-puffy eyes pa ito sa kanya kaya para na namang tinutusok ng karayom ang puso niya. Muling napabuntong hininga si Faye. Ang mabuti pa siguro sa daddy mo ikaw magpaalam. Ayoko kasing magalit siya eh. Pero po, gusto mo bang magalit ang daddy mo, baby? Ayaw po. Kaya nga, ayoko ring magalit siya sa atin. Saka wala namang kaibahan kung ate o mommy ang tawag mo sa akin. Pareho lang yun kasi friends tayo. At hindi kita pababayaang masaktan. Kasi love na love ko ang Aaron na yan. Hinawakan pa niya ang baba nito at masuyo yung pinisil. Humagikhik si Aaron. May kiliti kasi ito sa baba. So okay na ba tayo? Tanong ni Faye dito. Opo, sabi niyo po kasi pareho lang eh. Ngumiti siya. Ganyan ang mabuting bata, nakikinig sa matatanda. Good boy po ako lagi eh. Alam ko. At niyakap muli ni Faye si Aaron hanggang sa mauwi sila sa kilitian at hagikhikan. Subalit ang akala ni Faye na naintindihan siyang talaga ni Aaron ay iba pala ang dating dito. Dahil ng isang beses na magkasama sila, bigla siya nitong tinawag na mommy. Anong sabi mo? Natigilan niyang tanong dito. Mommy Faye po, sabi niyo po pareho lang ang ate at mommy. Oo nga. Kaya ngayon po, mommy ang tawag ko sa'yo. Pareho silang napaigtad ni Aaron at napatingin sa pinto ng entertainment room.
Naroon sila dahil gustong manood ni Aaron ng cartoons. Daddy! Mabilis na tumayo si Aaron at patakbong sinalubong si Abraham na titig sa kanya. Biglang kinabahan si Faye. Hindi niya alam kung narinig nito ang usapan nila ni Aaron, pero base sa mukha nito, mukhang narinig nga yun ng lalaki. Hi, buddy. Salubong nito sa anak at agad na binuhat. How was your day? Okay po. We play outside. We also eat many gulay at fruits. Tapos nood na po kami now. Hindi magkaintindihang kwento ni Aaron. Wow, you did a lot today. Hindi ka ba napagod? Konti po. Tulog naman po ako kanina eh. I see. Bumaling kay Faye si Abraham. Hi. Anito. Hello po, sir. Anya at Kiming ngumiti rito. Sige, maiwan ko na muna kayo at magpapalit muna ako ng damit. And by the way, Faye, I already sent your salary on your account. Salamat po. Welcome. Binalingan nito sa Aaron. Sige na, buddy. Nood na muna kayo. Okay po. Nakahinga lang ng maluwag si Faye nang mawala ang lalaki. Pakiramdam niya lalabas na ang puso niya sa kanyang dibdib sa lakas ng tibok niyon. Iba kasi ang mga titig ng lalaki sa kanya kanina. Parang may ibig sabihin. At ayaw man niya mag-isip ng kung ano-ano, pero hindi naman niya mapigil ang sarili. Higit isang buwan na rin nagtatrabaho si Faye kay Abraham at daman niyang mas gumaan ang kanyang paligid. Kita rin niya ang magandang epekto ng dalaga sa kanyang anak. Nalihim niyang ipinagpapasalamat. Subalit ang hindi niya maiwasan ay ang mumunting pintig ng kanyang puso. Para bang bigla yung nabuhay mula sa matagal na pagkakahimlay. Hindi rin niya maiwasang alalahanin kung paano ito tinawag ni Aaron na mommy noong isang beses. It gave warmth to his heart, comforting him in a way he couldn't quite understand. Sir? Untag ng tinig na yun mula sa pinto ng pinaka-opisina niya sa kanyang bahay. Napalingon doon si Abraham. Agad na sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita ang maamong mukha ni Faye. And right at that moment, alam na niya ang sagot sa naguguluhan niyang damdamin. Yes, come in, Faye. Anya. Sasabihin ko lang po na tutuloy na ako. Tapos na kami mag-activity ni Aaron. Nalinisan ko na rin po siya. Kasama na niya ngayon si Myrna. Ang tinutukoy nito ay ang kanyang labandera. Kapag naroon pa siya sa kanyang opisina, ito munang nagbabantay kay Aaron. Ganun ba? Sige, ingat ka sa pag-uwi. Salamat po. Akmang patalikod na ito nang muling magsalita si Abraham. At pansin niya, nagiging habit na niya yon pagdating sa dalaga. Faye. Po? Muli itong lumingon sa kanya. Gusto ko lang itanong kung kumusta na ang lola mo. Naiuwi mo na ba siya? Sa isang araw pa kasi hindi pa tapos ang gamutan niya. Na-dialysis ba siya? Paano mo nalaman, sir? Kunot noong tanong nito. Umayos sa kanyang pagkakaupo si Abraham nang bigla siyang mapaupo. Ang totoo kasi, sinundan kita nung magkita tayo sa carwashan. Kaya pala. Sorry, na-curious lang kasi ako. Nakita rin kasi kitang nagde-deliver. Nakita mo rin po yun? Yes, nasa iisang gasolinahan tayo nung makita kita. Natawa ito. Baka sinadyang ipakita sa iyo ng tadhana ang buhay ko para makonsensya ka at bigyan ako ng trabaho na may mas malaking sweldo, sir. Pabirong sabi nito. Siguro nga. Natatabang sagot ni Abraham. So na-dialysis na ba ang lola mo? Oo sir. Tapos na rin. Nakapag-down na rin ako sa ospital. Hindi ko pa kasi kayang i-fully paid kaya magpo-promissory note na lang ako. Naiinip na rin si lola eh. Kung gusto mo, pautangin na lang kita. Naku, wag na sir. Nakakahiya naman. No, it's fine. Kaysa naman mag-isip ka pa ng mag-isip. Sasahurin mo rin naman yun. Napakamot ito sa ulo. Tuluyan na rin pumasok sa loob ng opisina ni Abraham na kaniyang ikinatuwa. Maaga pa naman. Sa loob-loob niya. Malaki pa kasi ang balanse namin sa ospital, sir. Sabi nito. Kaya nga, mas maiging bayaran mo na para hindi na mag-interes. Huminga ito ng malalim. Okay lang ba talaga, sir? Why not? Sabi ko nga pagtatrabahuhan mo rin naman yun. Kumamot ito sa noo. Sige sir, ikaw ang bahala. Basta ba, dahan-dahan ko lang huhulugan ng payment. Sige po. Okay, sabihin mo lang kung magkano at ako nang bahala magbayad sa ospital. Para iwas stress na rin sa'yo. Hindi mo rin kailangan magsimula agad magbayad. Saka na lang kapag maayos na kayo ng lola mo. Kung may utang ka sa iba, yun na lang muna ang unahin mong bayaran. Saka na ako. Ani Abraham na naubo.
Napakunot ang noo ni Faye. Okay ka lang ba, sir? Muli siyang naubo. Sunod-sunod yon. Nako, mukhang tinamaan ka ng ubo ah. Sandali ho, ipagtitimpla kita ng kalamansi juice na maligamgam. Wag na, Faye. Sir, wag na matigas ang ulo. Alam mong bawal ka magkasakit. Kasi paano si Aaron? Muling napangiti si Abraham na ipinagtaka naman ng babae. May nakakatawa ba sa sinabi ko, sir? No, wala naman. Para kasing sanay na sanay ka sa ganito. I mean, sa pag-aalaga ng mga tao. Alam mo naman pong may sakit si Lola kaya attentive ako. Oh, oo nga pala. Sige sir, dyan ka muna at pupunta lang ako sa kusina. Sige, salamat Faye. Walang anuman po. Nakangiting tugon nito. Madaling nagtungo si Faye sa kusina. Parang biglang gumaan ang pakiramdam niya sa naging pag-uusap nila ni Abraham. Ang totoo, iniisip niya talaga kung saan siya kukuha ng pambayad sa ospital. Kahit kasi magtipid siya, kulang pa rin ang sinasahod niya. Gumagastos din kasi siya sa pag-aaral at iba pang pang-araw-araw nilang konsumong maglola. Mabuti na lamang at mabait si Abraham at nauunawaan ang sitwasyon niya. Pagkatapos niyang tikman ang tinimplang juice, ay muli siyang bumalik sa opisina ng lalaki. Magsasalita na sana siya nang makitang nakapikit ito at hinahagod ang noo. Kapansin-pansin din ang pumumula ng mukha nito. Sir, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Faye. Dahan-dahan itong nagmulat. Ang malamlam nitong mga mata ay mas lalo pang lumamlam. Ngumiti ito dahilan para magrigudo na naman ang puso niya. Ayos lang ako, Faye. Baka napagod lang ako kanina. Muli itong naubo. Napailing si Faye. Hindi ka okay, sir. Tuloy-tuloy siyang lumapit sa lamesa nito at ibinabaroon ang dalang juice. Pagkatapos, umikot siya at walang sabi-sabing idinampi ang palad sa noo nito. Nako, ang init mo. Bulalas niya. Ha? Hindi naman ah. Idinampi rin nito ang palad sa leeg nito. Huwag ka na magsinungaling, sir. Ang mabuti pa, inumin mo na tong juice. Kukuha lang ako ng gamot. I'm fine, Faye. Hindi ka okay, sir. Yun lang at iniwan na niya ang lalaki. Kinuha niya ang lagayan ng gamot sa cabinet sa kusina. Minsan na rin kasi siyang humingi kay Manang Sading nang sumakit ang tiyan niya, kaya alam ni Faye kung saan yun nakalagay. O Ineng, bakit? May masakit pa sa'yo? Ani Manang Sading na bigla nilang sumulpot. Nako, hindi ho ako Manang. Si Sir ho nilalagnat. Ay nako, yan na nga bang sinasabi ko sa batang yon. Masyadong tutok sa trabaho kaya palagi nagkakasakit. Nag-aalalang wika nito. Palagi ho? Oo. Napailing si Faye. Sobra ho kasing workaholic si Sir. Sinabi mo pa. Sige ho, dalhin ko muna to sa kanya para makainom siya kaagad. Sige, salamat Faye Ineng. Wala ho kayong dapat na ipagpasalamat, Manang. Ginagawa ko lang ho ang dapat. Saka boss ko si Sir, kaya normal lang na gawin ko to. Pagkasabi niyon ay muli niyang binalikan si Abraham. Ubos na nito ang juice at nakapikit ng muli. Heto na ang gamot mo, Sir. Ang mabuti pa umakyat ka na sa itaas para makapagpahinga. Ani Faye bago iniabot ang gamot dito. Salamat. Walang anuman po. Basta kapag may kailangan ka, tawagan mo agad ako. Bakit? Aalis ka na ba? Ani tong nasa himig ang pagtutol. Lihim na napangiti si Faye. Hindi rin niya mapigilan ng kilig. Pero mabilis niyang sinupil ang sarili. Kailangan po kasi ako ni Lola sa ospital. Oh, yeah. I forgot. Sagot nitong hindi naman maitago ang lungkot. Huwag ka mag-alala, sir, dahil Sabado bukas pupunta ako rito. Talaga? Opo, basta magpahinga ka na. Sige, don't worry, aakyat na ako. At kapag may kailangan ka, tumawag ka lang sa akin o kaya kay Manang, paparito agad ako. Muling paalala ni Faye. Napangiti ito. Sige. Tuloy na ako, sir ah. Okay, ingat ka. Kayo rin po, pagaling ka. I will. And Faye. Nahinto siya sa pagtalikod. Po? May kailangan ka pa po? No, wala na naman. I just want to tell you how grateful I am that you're here. Gusto ko ring sabihin na tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng sir. Pati ang ho at po mo. Alisin mo na rin, please. Po? Gulat niyang wika. Oh, kakasabi ko lang, di ba? Pero, please, I want us to be friends. Pwede ba yun? Hindi agad nakasagot si Faye. Para kasi siyang hinihipnotismo ng kulay kape nitong mga mata. Faye? Hey. Untag ng lalaki. Opo, sige po, kung yan ang gusto mo. Pero bukas na lang.
Ngumiti ito. Thanks and good night, Faye. Ingat ka sa pag-uwi. Kagat ang labing tumango ito. Pahinga ka na. At bago pa tuluyang manlambot ang mga tuhod ni Faye, mabilis na siyang tumalikod. Pagdating niya sa pinto, sinapo niya ang kumakabog na dibdib. Grabe talaga ang isang yun. Gagawin pa yata akong runner dahil sa pampakilig niya eh. Nagungutong-utong wika niya bago tuluyang umalis. Kinabukasan nga ay dumating si Faye sa bahay ng mag-ama. Tawang-tawa si Aaron, maging si Abraham. Hindi na kasi niya mapigilan ang nadarama sa babae. Dahil ang bawat oras na hindi niya ito makita ay nagdudulot sa kanya ng kalungkutan at kahungkagan. Sigurado ka bang magaling ka na? Tanong ng dalaga sa kanya habang nasa kusina sila. Nagpresenta siyang magluto bilang pasasalamat na rin dito. At dahil natutulog ng bandang 10:00 si Aaron tuwing umaga, kaya naroon ito sa kusina at pinanonood siya. Yes, you've already checked my temperature, hindi ba? Sagot ni Abraham. Baka kasi mabinat ka. Natawa siya. Uso ba yun? Uso yun. Kaya nga kapag pinagsasabihan ako ni Lola, hindi na ako umaangal eh. Oh, okay. Pero wag ka mag-alala. Kaya ko ng sarili ko. Kung tulungan na kaya kita? Hindi na. Kaya ko naman to. Hindi na nangulit si Faye, kaya saglit na binalot ng katahimikan ng kusina. Napalingon din si Abraham habang hinahalo ang paboritong tinola ni Aaron. Can I ask something, Faye? Anya. Sige lang. Do you have a boyfriend? Naubo ito kaya madali siyang kumuha ng tubig at iniabot dito. Ayos ka lang? Ngumiwi ang dalaga sabay iling. Sumakit bigla ang lalamunan ko sa tanong mo. Pagpapatawa nito kahit pansin ni Abraham na nanginginig ang mga kamay nitong nakahawak sa baso. I just wanted to know, Faye. Bakit naman? Kasi gusto ko. Pinagmasdan siya nito ng matagal. Napataas naman ang 2 kilay ni Abraham. What? May uling ba ako sa muka? Wala, kaya lang, hindi naman nagtatanong ng ganyan ng isang lalaki kung walang dahilan. Sagot nito. Napakamot siya sa ulo. Alright, I'll admit. Gusto kita, Faye. Ano? Halos pumuno ang tinig nito sa buong kabahayan dahil sa lakas niyon. Mabuti na lang at may ginagawa ang mga kasama nila dahil kung hindi, tiyak na nakatakbo na sa kanila si Manang Siling. Ikaw ang makulit kaya sinagot lang kita. Ayoko namang magsinungaling dahil masama yun. Ani Abraham na muling hinarap ang pagluluto. Seryoso ka? Ano namang nagustuhan mo sa akin? Marami. Gaya ng? Mabait ka, masipag, may determinasyon, matapang, mapagmahal na apo, dedicated sa trabaho, at higit sa lahat, pinasasaya mo kami ni Aaron. Baka kasi clown ako. Bumaling si Abraham kay Faye. Seryoso niya itong tinitigan sa mga mata. You're not. From the very first time I saw you, may naramdaman na agad akong kakaiba dito sa dibdib ko. At first, binaliwala ko lang yun. Maybe naging depensa ko lang noon ng pagpapatanggal sa'yo sa trabaho. Pero deep inside, ibang pakiramdam ng puso ko sa'yo. And every time I see you at the center, parang mas lumalalim. Parang mas lumalala ang epekto mo sa pagkatao ko. Hanggang sa marinig ko ang mga pinag-uusapan niyo ni Aaron sa kusina. Narinig mo yon? Yes, everything. And I didn't realize na gano'n ang iniisip ni Aaron. I also thought about what he said. That you became his mother. I was thinking about that for a while. Lalo na nung marinig ko siyang tinawag kang mommy's entertainment room. It gave me warmth and a comforting feeling that at first, I don't know the reason. Until I saw you smile at me. Doon ko na-realize na, gusto na pala kita. Hindi ito nakasagot. Nakatitig lamang ito sa kanya. Hindi kumurap. Biglang nabahala si Abraham, kaya ayaw niyang buksan ang usaping yon kasi ayaw niyang biglain to. Ang kaso, nang mawala ito sa paningin niya kagabi, na-miss niya kaagad ito. Kaya medyo nahirapan din siyang matulog kahit na masama ang kanyang pakiramdam. You know what? Forget about it, Faye. Sabi niya nang hindi pa rin kumikibo ang babae. Ganito ka rin ba noon sa kanya? Sa wakas ay wika nito. Napakunot ang noon ni Abraham. To who? Sa dati mong asawa. Siya naman ang natigilan at hindi agad nakasagot. Alam mo, maigi pa nga sigurong wag na muna natin pag-usapan. Pasensya na, Abraham. No, it's fine, Faye. Huminga ng malalim si Abraham bago muling chinek ang niluluto at muling binalingan ang dalaga. What we had before was a whirlwind romance. Dahil sa isa kong kaibigan kaya kami nagkakilala ni Celine.
At doon nag-umpisa. Wala pang isang linggo, sinagot na niya ako. Then after a month, nagpakasal na kami pagkatapos ko mag-propose sa kanya. It was a small wedding with only few friends and our families were invited. Then, 1 year after that, kinuha na rin siya sa aming mag-ama. Kwento niya. Ibig sabihin, hindi talaga bago sa iyo ang bigla nilang nagko-confess? Anong dalaga na para lamang yata sa sarili nito? I think so. Bukod sa ayaw ko nagsisinungaling, ayaw ko rin nag-aaksaya ng oras. Kaya habang maaga pa, sinasabi ko na agad ang nararamdaman ko. Ganon din ako sa negosyo. Kasi kung patumpik-tumpik ka, tiyak na mauunahan ka pa ng iba. Paliwanag ni Abraham. Sa tingin mo ba may iba pang nanliligaw sa akin? Ibig bang sabihin yan, wala ka pang boyfriend? Wala, hindi ba halata? Natawa si Abraham. Halata, pero naninigurado lang ako. Kaya pala. Alam mo, sa dami kong problema sa buhay, hindi ko na naisipan na mag-boyfriend. Ang iniisip ko lagi ay paano kikita ng pera. Marami ako niyan. Bibigyan kita para hindi ka na mag-isip ng pera. Ako na lang ang iisipin mo. Hanep marunong ka palang gumanyan, Sir Abraham. Oo naman. Hindi halata. Ang sungit mo kasi lagi sa akin. Sorry na. Sabi ko nga, hindi naman talaga ako ganun. Mapapatunayan niya ng mga kaibigan ko kapag nakilala mo sila. Yung mga kaibigan mo na naikwento minsan sa akin ni Aaron? Yes. Nagkaganito lang naman ako mula nang mamatay ang asawa ko. May tanong ako, Abraham. Sana maging honest ka. Sige ba? Talaga bang kaya mo na ulit magmahal? Ilang beses ko na rin tinanong yan sa sarili ko, Faye. And the answer is yes. Tama mga kaibigan ko. Dapat na din ako magpatuloy at buksan ulit ang puso ko. Aaron also needs a mom. Pero hindi naman ibig sabihin nun na kakalimutan ko na si Celine. Palagi pa rin siyang nasa puso ko at ng anak namin. At alam ko magiging mas masaya siya kung magpapatuloy kami mag-ama kasama ang babaeng mamahalin kami at mahal din namin. Yun lang naman ang gusto ko marinig, Abraham. Salamat sa honesty. Ibig din masabihin nito, pwede na kitang ligawan? Napalunok si Faye, para na kasing puputok ang dibdib niya sa sobrang kilig. Hindi rin siya makahinga kaya mariin niyang kinagat ang labi at dahan-dahang tumango. Mas lumawak ang pagkakangiti ng lalaki. Kung ganun, mula ngayon ay opisyal na akong maniligaw sa'yo, Faye. Ang gusto ko lang, huwag kang magiging bias. Bias? Saan naman? Huwag na huwag mo akong bibigyan ng samot-saring dahilan kapag nagkamali ako sa trabaho na mas mangingibabaw ang feelings mo at lalabas na one-sided ka. Ayoko ng ganun treatment. Gusto ko pa rin pagalitan mo ako kung nakikita mong may mali ako. Napailing to. Iba ka talaga, Faye. Kaya nagustuhan kita eh. Matamis ng ngiti lamang ang iginanti niya dito. Nagpatuloy si Abraham sa paniligaw kay Faye at wala naman siyang maipipintas pa sa ugali ng lalaki. Siguro noong magsabog ang kalangitan ng mga magagandang katangian ay gising si Abraham. Kaya nasalo na nito ang lahat at marami ang nagsasabing swerte siya rito. Faye, iha, asa na raw ba sina Abraham? Darating daw ba sila? Tanong ng kanyang lola habang naroon na sila sa auditorium ng kanyang universidad. Graduation na niya at inimbitahan niya ang lalaki. Nagsabi naman itong pupunta roon. Baka ho, traffic lang la. Sagot niya na medyo kinakabahan na rin. Gusto ni Faye na ibahagi sa lalaki ang tagumpay niyang yon dahil isa ito sa naging inspirasyon niya. Magsisimula na ba? Tanong pa ng kanyang lola Rosario na magaling na dahil naagapan ng acute kidney injury nito. Sinabi sa kanila ng doktor noong huling check-up nito na malusog na ulit ang kidney ng kanyang lola. Oho, tara na ho, pila na tayo. Huwag niyo na hong alalahanin sina Abraham. Darating din yun. Ay sana nga, magtatampo ako sa kanya kapag hindi siya nagpunta at isinamang napakabibong si Aaron. Natawa si Faye. Alam na ng kanyang lola na nanliligaw sa kanya ang lalaki. Ang bilin lang nito, sundin lamang niya kung anong itinitibok ng kanyang puso. Tiyak naman ako naisip na yan ni Abraham. Takot huwin sa inyo eh. Aba, batang yun talaga. Ano naman ako? Mommy! Anang matinis na tinig na yon mula sa di kalayuan na nagpahinto sa sinasabi ng kanyang lola. Sabay silang napalingon doong maglola, maging ang ibang kaklase niya. Kagyat na lumawak ang pagkakangiti ni Faye nang makita sina Aaron at Abraham. Aaron! Patakbo niya sinalubong ang bata at niyakap.
Congrats, Mommy! Thanks, baby kulit. Ginulo niya ang buhok nito bago pinakawalan. Sanay na si Aaron na tawagin siyang Mommy at alam niyang kinausap na ito ni Abraham. Tuwang-tawa pa ito nang malaman ang posibilidad na maging ina siya nito. Ang kaso, natatakot pa rin siya. Baka kasi biglang magbago ang lahat. Congrats, Teacher Faye Oracion. Ani Abraham at iniabot ang hawak nitong bulaklak sa kanya. Thank you. Ani Faye na hindi maitago ang kilig na nadarama at nagulat pa siya nang halikan siya nito sa pisngi. Congrats again. Sa inyo rin po, Lola Rosario. Baling ng lalaki sa lola niya. Salamat, iho. Mabuti at nakarating kayo. Sinikap po talaga namin dahil ayaw naming magpalagpas ang araw na to. Right, Aaron? Tama po si Daddy, Lola. Sangayon naman ng bata. Sige na, tinatawag na yata kayo. Pila na kayo at mamaya may surprise ako sa'yo. Wika ni Abraham kay Faye. Surprise? Yes. So go, bago pa magalit ang dean niyo. Natawa siya. Oo na. Excited na muling bumalik sa pila si Faye. Excited din siya sa kung anong sorpresang sinasabi ni Abraham. Kaya hindi na niya namalayang tapos na ang graduation ceremony. At pagkatapos nilang mag-picture taking, dinala sila ng lalaki sa isang restaurant. Kumain sila roon. Saka nagtungo sa mall at hinayaan si Aaron na maglaro habang si Lola Rosario naman na idinaan nila sa spa. Para tuloy isa silang masayang pamilya kung titingnan. At pagkatapos ng napakasayang maghapon na yon, inihatid ni na Abraham si Faye sa kanila. Subalit hindi agad siya pinababa ng lalaki sa sasakyan habang tulog na tulog si Aaron sa backseat. Open the glove compartment, Faye. Ani Abraham na hindi nawawala ang matamis ng ngiti sa mga labi. Nagtataka man ay sumunod na lang si Faye. Huwag mong sabihin sa akin may iba ka pang regalo bukod sa panilibre mo ngayon. Alam mo, tuwag-tuwa si Lo. Natigil siya sa pagsasalita nang makita ang isang kahon doon. Ano to, Abraham? Takang tanong niya rito nang muling balingan. Hawak na niya ang parihabang kahon. Sabi mo nga may regalo ako. And that's my real gift. Aha? Sobra-sobra na kaya yung kanina. No, because you deserve all the best things in this world. Akin na. Kinuha ni Abraham ang kahon sa kanya at binuksan yon. Napasinghap siya nang makita ang isang gold na necklace. May malaki yung locket pendant na hugis araw. Do you want to see what's inside that pendant? Tanong nito. Hindi agad nakasagot si Faye. Yun kasi ang unang beses na may nagregalo sa kanya ng ganoon. Tell me you're not mad, baby. Ani Abraham. I'm not. Bakit naman ako magagalit? Then open it. Sinunod naman niya ang lalaki at nang buksan niya ang pendant, unti-unti nanlabo ang mga mata ni Faye. Picture nila yon kanina lang. Silang tatlo ni na Abraham at Aaron. Kaya pala nawala ito habang nasa playhouse si Aaron. Abraham? Garalgal ang tinig na binalingan niya ito. Ngumiti ito. I want you to know what I really feel for you. I'm in love with you, Faye. Not just deeply, but endlessly. Like the whole universe. You became my light in my darkest hour. Kaya araw ang pinili kong pendant because it symbolizes you. Oh, Abraham. Tuluyan na siyang naiyak at hindi na nangimi pang yakapin to. Natatakot talaga ako sa patutunguhan ng lahat ng to. Pero ngayon, nawala ang lahat ng yun. At alam ko, sigurado na akong mahal kita. Binihag mo ang puso ko, Abraham. Binihag mo to kaya hindi na ako makakawala pa sa'yo. Pag-amin niya. Talaga? Lumayo siya rito at pinakatitigan ito sa mga mata. Yes, I want you to be my first boyfriend. Napangiti ito ng malapad. Nangingilid na rin ang mga mata. I'd be honored, but know that I'm also willing to be your last. Natawa si Faye. Tingnan natin, kasi po kasasagot ko lang sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Hindi ko nakakalimutan yan. Baka ikaw nakakalimot sa ugaling meron ako. Hindi ko gustong pinatatagal ang lahat. Hay nako, opo na. I love you, sir. Malambing niyang wika. I love you more, Faye. At pagkasabi niyon ay siniel siya nito ng halik. First time man, pero nakuha pa rin niyang tugunin ang kasintahan at ipadama rito kung gaano siya kasaya. Hindi naman nga nagbibiro si Abraham sa mga sinabi nito. Dahil nang umuwi sa Pilipinas ang mga magulang nito para magbakasyon, ipinakilala agad siya ng lalaki sa mga ito.
Mas lalo naman siyang nagustuhan ng dalawang matanda na matagal na rin niyang kilala dahil kay Aaron. Madalas kasing tumawag noon ng mga ito sa bata. Kaya nangyayain siya magpakasal ng kasintahan, hindi na tumanggi si Faye dahil alam niyang ito lamang ang lalaking mamahalin niya habang buhay. Nako, iyakin ka talaga noon pa. Pangangantsaw ng mga kaibigan ni Abraham sa kanya mapapangasawa nang makarating siya sa unahan. Kasal nila ngayon at best men nito sina Alonzo, Ronan at Inigo, na pare-parehong may angking kakulitan. Basta Faye, kapag inaway ka nitong kaibigan namin, sabihin mo lang, ire-rest ba ka namin? Ani Ronan. At huwag mo rin kalilimutan na palagi siyang paalalahanan. Matigas kasi ang ulo niyan saka masungit minsan. Sabi naman ni Alonzo. Tama sila. Tatango-tangong sang-ayon ni Inigo. Mga loko-loko. Angol ni Abraham sa mga to. Natawa si Faye. Oo na, tatandaan ko lahat ng bili niyo. Sagot niyang hindi pinansin ang pagsasalubong ng kilay ni Abraham. Iha? Kuha ni Mrs. Calves sa atensyon niya. Bumaling siya dito. Thank you for giving our son a chance to open his heart again. Alam ko natakot na siya, pero heto't dumating ka. Tama si Adela, iha. Sabi naman ng ama ni Abraham. Abraham is very lucky to find someone like you na handang magmahal ng isang package deal. Nako, ako pa ang maserte kasi nakatagpo ako ng mag-ama na parehong ubod ng bait. Sagot niya sa mga ito. Kaya ang payo ko lang, patuloy niya lang mahalin ang isa't isa at huwag kakalimutang magdasal. Dapat laging kasama at sentro ang Diyos sa inyong pagsasama para mas lalo pa kayong tumibay at sumaya bilang pamilya. Sabi naman ng kanyang Lola Rosario. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Tatandaan po namin lahat ng bili niyo. Ani Abraham bago inilahad ang palad sa harapan niya. Shall we, Mrs. Calves to be? Kasi hindi ko na kaya maghintay pa ng ilang segundo para maging misis ka. Nakangiting tinanggap ni Faye ang palad ni Abraham. Ako rin. Tahimik nilang pinakinggan ang buong seremonya ng kasal habang hindi may kakaila ang matamis na palitan ng mga sulyap. At nang i-anunsyo ng paring mag-asawa na sila, isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanila kasabay ng pag-angkin ni Abraham sa mga labi niya. Yay! May mommy na po ako! Yay! Nagtatatalong wika ni Aaron bago patakbong lumapit sa kanila sa may altar. Sinalubong naman nila itong mag-asawa ng isang matunog na halik sa magkabilang pisngi. Pagkatapos, niyakap nila si Aaron ng mahigpit. I love you, Mommy, Daddy. We love you too, son. Sabay nilang tugon. Yun ang simula ng pinakamasayang araw nilang mag-asawa. At makalipas ang higit isang taon, isang malusog na babaeng sanggol ang isinilang ni Faye. Isang biyayang nagdagdag ng saya sa kanilang tahanan. At kagaya ng ibang mag-asawa, hindi nawawala sa kanilang pagsasama ang mga pagsubok. Ngunit hindi yun naging hadlang upang mas lalong lumalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. Dahil sa huli, hindi lamang pag-ibig ang natagpuan nilang mag-asawa, kundi ang tahanang patuloy na bubuo sa bawat pagkatao nila. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.